Ito na ang hinihintay natin. May batang congressman na matapang na inakusahan si Junior na utak daw ng korupsyon. Itong nakaraan, merong si Mayor Magalong ba yun, na nagsasabing yung mga congressman sangkot daw. At sumunod naman kay Saldico, tumaas na. Okay, si ano naman yon, si Representative Tubitiangco, si Saldico yung tinuro. Ngayon, ang sumunod naman doon, itong si Representative ng Cavite, si Kiko Barsaga, si Martin Romualdez na naman yung binanatan niya. Ito, mas mataas pa sa kanila. Si Junior na ang tinuro ng congresswoman na to. Ito ang sabi niya, takot si President Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino kasi alam niyang siya rin ang mastermind at may pananagutan sa laganap na nakawan sa dulo. Ayon po yan kay Representative Rene Cu. Kaya naman pala nakaraan doon sa birthday ni Junior na sinasabing marami sanang magrarally pero bigla lang silang nagsasabing no permit, no rally. Kaya hindi nakapag-rally nitong September 13 ba yon? Yung mga gustong mag-rally, kung walang permit, wala. Kung gusto nyo talagang marinig yung sigaw ng taong bayan, yung hinanakit nila para aksyonan mo, ay wag namang ganyan, bigla-biglaan. Buti kung mabibigyan ng permit lahat yan. Pero wag ka. Ang sabi ni Dan Junior, labanan daw niya ang mga katiwalian at mga nang-aabuso. Ito, sabi niya, kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Di nga. Parang tunay Naniniwala ba kayo sa pinagyayayon ni Danyo dito? Ayon dito kay Ronald X. Copo Jalo, weak leader ka talaga. Tagal mong bumaba dyan sa pwesto mo. Malay natin, may mga oras pa naman. Malay natin biglang magkaroon ng diskarte yan para mapanagot itong mga kurap na politiko. Malay mo, di ba tanggalin niya si Tamba? O di ba malay mo, kakasuhan niya. Hintay-hintay lang. Hanggang 2028 yan. Maghintay tayo hanggang 2028 kung mayroon talaga siyang magagawa dyan. Sabi ni Angel Altia, pinsan mo nga si Tamba, hindi mo maimbestigahan. Yun nga yung inaabangan natin Kasi sabi ni Representative Kiko Barsaga, etong si Tamba daw dapat ang maimbestigahan kasi ang problema andyan sa Kamara at sino yung namumuno dyan, sino yung leader dyan. Diba? Sabi ni Piti, kaya mo bang labanan ang sarili mo? Yan yung mga katanungan na talagang malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi po niya magagawa yung mga nagsasabing resign, Marcos resign. Hindi po, malabo po yan. Plano pa nga mag-extend, di ba? Sabi ni Abio Ibaching, sabihin mo sa sarili mo yan, BBM, wala ka pang nagawa, puro ka lang salita. Meron naman. Meron siyang nagawa yung pinagyayabang niyang 5,500 flood control project, di ba? Tapos sumunod, may mga kumontra. Sabi niya, na-overwhelmed lang, nandyan lang yon. Tapos sumunod, ayun na, galit-galitan na. Kasi ghost project pala. Sabi ni Rapjan Becerra, shut up, weak leader. Nagdaghan lang ng storytelling ni mo. Malay natin bandang huli, may magagawa din yan. Umasa pa rin naman ng mga loyalist dyan. Hirap na nga silang ipagtanggol yan. Diba? Tapos ito, nagyayaw-yaw na naman. Pero kahit papano, may mga congressman din. Bata mga kabataan na ito, mga nagsasalita. Marami pa, dadami pa yan. Diyan sa Kamara naman, alam natin, maraming mga ayaw natin dyan. Dahil dun sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, tapos kay BP Sara Duterte, sa pagpipirma nila dyan. Pero habang tumatagal dito sa nangyayari ngayon, nagtuturuan, naglaglagan, hugas kamay, may rami ng mga babaliktad pa unti-unti yan. Marami nang magsasalita dyan yung may mga alam. Bandang huli, magiging solid din yan. Yan dito lang. Thank you. Bye-bye.